Bimahe ako papuntang Ibaraki, Japan dahil naimbitahan tayo. Grabe mga kaibigan, sarap tumulala, no? Tangayin tong sombrero ko, tapos na ako. 4 na beses na tayo naimbitahan ng Ibaraki, pero ngayon ko lang naranasan to. Ipapakita ko sa inyo yung mga napuntahan natin so far. Ito na mga kaibigan, grabe. Hindi ko pala kaya. At hindi ko naman ini-expect na meron palang ganitong side ang Ibaraki. Ito naman pupuntahan natin mga kaibigan yung eskwelahan ng pinakahuling shogun dito sa Japan. Parang napakaayos naman ang eskwelahan na to. Yan o, yan o mga tatami mat. Lumang-luma mga kaibigan o. Parang papel de Hapon. Hallway ka, nakapaa ka lang kasi tatami. Yan, lakad ka dyan. Tapos bigla kang sisilip dito kasi parang gusto mo lang magkape. Ngayon, magkakape ka dito alas 6 na umaga. Grabe dito. Shower area dati, no? Parang may drainage sa ilalim, no? It goes down here, I guess it goes up there. Ito pala yung inidoro nila sa Japan, no? Mo ilalabas lahat ng mga ano mo. So, kakain na tayo mga kaibigan, no? Ito na, ang pinaka-importanting bagay. Unang tibog natin ay sa coastal area ng Ibaraki, malapit sa dagat, dito sa Kajima Seafood Restaurant. Maguro don o tuna rice bowl ang in-order ko. Sabi nila fresh na huli ng isda ang siniserve nila araw-araw, diretso mula fishing port ng Oray. Ito na siya mga kaibigan, no? Maguro. Dilis na may seaweed na side dish, no? And miso soup. Ang maguro doon o yung tuna rice bowl, ito yung madalas kong orderin. Hiniwang fresh na tuna sashimi sa ibabaw ng kanin. Madalas sinasamahan ng wasabi, soy sauce at saka minsan merong green onion o kaya nori. Umpisa pa lang to na ating seafood adventure hanggang bukas to mga kaibigan. Tumaan muna tayo sa Mentaiko o yung Kadro Factory kung saan ginagawa yung spicy marinated fish eggs. Nagsisimula pa lang tayo mga kaibigan, no, 2 araw itong lakad natin. Pero may problema. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sugoyame. May mga lakad tayo na hindi natin masyado nabusisi kasi umuulan. Nakakapanginayang dahil ang gaganda ng area. Pero kahit papaano nag-enjoy pa rin kami. Umuulan mga kaibigan, ang hirap. Yun lang disadvantage, pero masaya, no? Kahit umuulan na nag-i-enjoy kami. So halos itong mga area na pinuntahan natin parang sinaglitan na lang natin para makita natin, no? Kahit papaano dahil hindi naman palaging nasa Ibaraki tayo. Pagkatapos ito, dumiretso tayo sa kung saan saang area, pati sa beach side bumaba tayo. Kumbaga trip-trip lang, no? Napakabait ng buong Ibaraki tourism. Talagang game na game sila kahit anong trip ang gawin natin. Maulan, marami tayong pinuntahan. Marami pa tayong pupunta mga kaibigan. Kakain pa tayo ng napakalupit at pupunta sa Team Lab dito sa Ibaraki. Hindi lang yun, mangingisda tayo. Pupuntahan natin yung history ng Matsuri Festival kung saan binibitbit nila yung barko mismo sa kalsada dito sa Japan. Kaya naman, sama-sama tayo dito sa Ibaraki. Alright mga kaibigan, nakarating na tayo sa ating hotel, no? Ito yung higaan natin. So kung titignan mo, tabing dagat yung mismong balcony ng hotel na tinutuluyan natin. Solid! Alright mga kaibigan, nag-check-in muna tayo sandali at ngayon ay maagang dinner ang gagawin natin. Another chibog mga kaibigan, no? 4 na oras, 5 oras pa lang nakalilipas at tayo kakain ulit ng seafood fresh from Ibaraki. Hey! Ito na. Aray ko! Ito ang Shokusai Daishin, isang Japanese and seafood restaurant. Grabe yung pag-aalaga ng may-ari sa amin dito sa lugar na to. Sabi nila, yung mga siniserve daw nila na seafood, fresh na bagong huli. Meron tayong private tatami room para sa ating dinner. Yeah, let's drink. Medya oishi. Really good? Yes. So itong isda na to galing pa sa pinakailalim ng dagat. At sabi nila pagkahuli mo, kailangan mo iprito, deep fry. Kasi malambot siya, magbibitak-bitak kaya deep fried to. Wow! At syempre sinulit ko lahat ng mga nakita ko dahil hindi ko naman to orderin palagi sa buong buhay ko. Kumbaga, minsan lang to mga kaibigan. Ito naman ay fried oyster. Good, sarap. This restaurant is like a hidden gem, ne? It is. In the middle of nowhere, ne? And the setup. It's like traditional, ne? So ang next meal natin ay nabe. Mix ng mga seafood, ng mga isda, ng mga gulay, pero walang soup. Kukuha tayo ng pinaka-soup niya sa mismong katas ng mga ingredients. Isa sa mga specialty ng restaurant na to ay yung monk fish nabe.
o yung hotpot nila na may monkfish tsaka iba't ibang gulay. Pagkaubos ng nabe, yung natirang sabaw nilagyan nila ng itlog tsaka kanin. So this is rice underneath. Nung tinikman ko na to, medyo nagulat ako. Dahil iba na. Mainit pala mga kaibigan. 北茨城で、飲食店やってます食菜大臣と申します、地魚とかあんこう鍋とかどぶ汁とかあと海鮮丼とかやってますんでぜひ皆さん来てください。ありがとう、おいしかった。ありがとうございます。 Solid ang babait nila mga kaibigan. Punta kayo dito, sobrang Boom, grabe mga kaibigan 5 minutes lang yung biyahe natin papuntang Team Lab at nandito na tayo. Boom, 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 boom. Ang Team Lab ay isang digital art group na kilala sa mga interactive na ilaw tsaka visual installations. Usually sikat to na tourist destination sa Tokyo. Pero ngayon, meron na sa Ibaraki at outdoor. Sa labas mismo sa mismong nature side. Ang ginawa nila yung mga rice terraces, nilagyan nila ng art space na nagla-light up habang naglalakad ka. Parang enchanted na bukid ang mga datingan mga kaibigan. JP, mga kaibigan, binasa ko na yung paa ko dahil minsan lang to kahit nakasapatos tayo. It's okay because we parked there. Punta na tayo hotel Pag nakita niyo yung hotel, yung view pagising na umaga, boom, Ibaraki. Grabe, ang ganda. Yan ang umaga natin mga kaibigan 4:30 ang sunrise dito, sobrang aga. So, inaantok pa tayo Pero hindi natin palalampasin yung ganitong view. May fog na ang ganda ng alon, sunlight sa dulo, napaka-soft lang niya. Kung hindi ko pa nasasabi na napakaganda ng view, sasabihin ko ulit, ang ganda. Kaya naman mga kaibigan, konting katahimikan muna. Pagmasdan muna natin yung tanawin. Tara. Wow, merong bridge, merong river ba tawag dyan? Lahat ng oxygen sobrang bango mga kaibigan. Ito yung tinatawag nilang forest bathing yung maliligo ka sa nature na pakiramdam Iba yung feeling ng vibe dito. Yung latag ng landscape, yung tunog ng tubig, yung tunog ng mga ibon, tapos yung amoy ng mga dahon at mga puno. Ito ang Hanazono Shrine, itinatag noong taong 795 na papalibutan ng lunti ang kagubatan. Sinasabi nila na itong mga cedar trees ang nagdadala ng fertility at safe birth. Pagod. Hingal ako. Malalim tong forest na to patingin ko hanggang dulo. So pag dinire-diretso mo yan, pwede kang mapadpad sa loob. Uy! Wow! Nakita nyo yung tubig? Ibang klase itong Ibaraki mga kaibigan, hindi na to biro. Hindi na natin alam kung nasan sila yung mga kasama natin. Boom! Halos mahigit 400 katao ang nagtutulong-tulong para hilahin itong malaking bangka na to. Ito ang Ofune Matsuri, isang boat festival, isang mahalagang cultural asset ng Japan. Daan-daan libong tao ang nakikilahok para sa festival na to. Iba galing pa sa ibang bayan o ibang lugar. Ito yung ginaganap every 5 years. Nilalabas nila to. Kasalukuyan nandito siya sa Yosoro Fishing Museum habang inaantay yung susunod na event. Iro-iro na Togoro, ikimasu ka? Walang gulong itong bangka na to. Para mahila nila, merong 100 wooden crate sa ilalim na nililipat-lipat nila. Nililipat nila sa harapan, yung nasa likuran. Gagawin nila yan sa buong mga baryo, bayan-bayan.
Sa loob ng bangka ay nagsasakay sila ng portable shrine na tinatawag na Mikoshi. Iniikot-ikot nila to sa iba't ibang area ng 2 araw. Itong sacred festival na to ay naglalayon para mas maraming huling isda yung mga mangingisda at mas maging ligtas yung kanilang paglalayag. At ito naman yung mga usual na nahuhulin lang isda. At yaman din lamang na puro isda ang pinag-uusapan natin at isda yung kinain natin buong araw kahapon. Bakit hindi tayo mangisda ngayon? Boom. At ito naman ang Masubuchi Gyoen, yung fishing spot na may kasamang restaurant dito sa area ng Kita Ibaraki. Dito, pwede ka manghuli ng isda, usually mga trout fish. Tapos ipapaluto mo sa restaurant. Start na tayo mga kaibigan, kuha tayo ng fishing rod nandun. Ayan, ito, sunod-sunod no. Ako hindi naman ako mapili kung ano lang madampot ng aking kamay. Sige yata. Desisyon ko to. Ayan ang mga timba, no? Kapag tapos mo mga isda, iaano mo dyan, bibigay mo dyan. Tapos dito lulutuin. Kore dake, tatoko-san. Okay, no, konting ingat lang, no? Let's go! Ikimashou! So pond number 1 and the number 2 is a smaller fish. It's good for grill. Good for grilling. And over there, that big fish, it's not good for grill. Dochi demo ii. Yun, so maliliit na isda ang huliin natin. So, tingin ko kaya natin to. Hindi tayo pinalaki ng magulang natin para hindi makahuli ng isda. Sabi nga nila, don't give a man money. Teach a man to fish. Since I don't have money, I fish. Fish silog. You know, ito yung pangingisda. Bait. This is the bait. So, isusuksok natin siya sa dulo. I don't know if this is too much. It's okay. It's alright. Give us a lot. They gave us a lot? Okay. Did you get one? Ito na, hindi na tayo gagalaw. Let's go. So, dun sa grupo. That's it. I lost it already. So, You have to hook it. okay, one more try. Have you caught one before, Yun? Yeah, it's a very big Okay. one. This is enough? Medyo mahirap pala no kasi kailangan maganda yung pagkakasetup mo ng pain dahil natatanggal siya, parang kinakain lang siya tapos bumibitaw. Pero syempre, hindi tayo susuko. Wow! Come on, let's go! Ayan, nakikita ko na. Boom! Almost! At wala pang 5 minutes, nakabingwit din tayo mga kaibigan. Pero nahulog. What if I don't put a bait? I think that's about it. Kita niyo mga kaibigan? Basic fishing skills 101. Kasi bakit? So I just drop it, right? Nice. Napakagaling mga isda ng ating mga kasama. Natindi. Oh, gusto ko na kumain, oh. So, CR muna tayo, no? Okay, may CR nila dito. Toire. Yeah. Alright mga kaibigan, start na tayo kumain, no? Nag-serve na ng tsaa at naabangan ko lang talaga yung bukod tangang isdang nahuli ko dahil sigurado ko talaga masarap na isda siya. I was just telling them that I'm waiting for the fish that I caught because it's high quality, high grade. Yes, you understood? Really? I did. Grabe mga kaibigan, nung nilapag na yung mga pagkain, hindi ko ina-expect, pati ng Ibaraki Tourism, na ganito kadami yung mga side dish. Akala ko main event na yon, pero naisip ko, wala pa pala yung mga pinangisda namin. Paparating pa lang. Dozo? May isda mga kaibigan, ayan na isda. Wow. Hi. Dozo? Arigato. これは茎ですか？これの桜は。気をつけて。Boom mga kaibigan. Mecha arigato. Thank you so much. May sashimi pa. Their own fish na. Dozo. This is the one that I caught. This one. Yes. Yes, eat this. Hi. Here. Yan na mga kaibigan. Wow.
100 meters ang taas, 375 meters ang haba, pinakamahabang pedestrian suspension bridge sa Japan. Ito ang Ryujin Bridge. Ryujin, ito ang Ryujin Bridge, Dragon Bridge dito sa Ibaraki. Sasaksihan natin ngayon yung gagawa ng bungee jumping na si Cesar dito mismo sa bridge ito. Biglaan lang niya na plano, no? So ayun, no, si Cesar, no, isa rin siyang vlogger dito sa Japan na na-meet natin through Ibaraki Tourism, no? Makikita mo sa likod ko doon sila tatalon. Tapos yung pinakaibaba niya, parang may mga nakaabang na mga bangka. Ang taas, di ko ma-imagine, no? Meron nang tumalon kanina, kaso lang hindi natin mabibidyoan yung pagtalon ni Cesar kasi sasama tayo doon sa area kung saan siya tatalon. So, from top view magaganap sa atin, kumbaga. Minsan lang tayo mabuhay, so kung yun talaga yung trip mo, gawin mo, no? Ako masaya na ako na may hawak na camera at na gumagawa ng mga istorya na talaga namang okay, so punta na tayo doon, no? Kanina pa pala ako tinatawag. Okay, nasa gitna na ako mga kaibigan, no? Ng bridge. Hindi ko alam na, kasi meron akong fear of heights, no? Hindi ko alam na ganito yung pakiramdam na parang hindi ako makatingin sa kaliwa o sa kanan na nakakasuka, no? Meron pa salamin. Salamin na kailangan mong iwasan kasi salamin sa ibaba, pag tinignan mo. Nagdalawang isip ako nung tinanong ako na ako yung magbi-video. Pero sabi ko, sige, dyan lang naman sa ano. Pero nung nakita ko na hindi pa pala dito tatalon, no, bababa pa sa ilalim ng bridge. Tapos yung dadaanan mo, isang makitid na hagdan na wala kang tali. Sabi ko, hindi ko pala kaya yan. Hindi nga ako makalapit sa gilid. So medyo napaback out tayo mga kaibigan. Hindi ko pala kaya. Bubuksan tong gate. Tapos bababa doon sa ano, sila na lang mag-video. Pakita ko na lang. So ipapasa natin tong ticket sa kay JP, no? Dito nga ang larangang pinasok ko sa mundo. Kung tangayin tong sombrero ko, tapos na ako. Ramdam ko na parang kasali ako sa pagtalon. At that blue thing, no? Yeah, underneath. And okay. This is the Ibaraki team taking care of us. So ayan, nandito na kami sa ilalim ng tulay and nag-back out nga si John. Salamat JP, no? Meron din pala mga Pilipina rito na tatalon. Follow nyo si JP mga kaibigan, JP in Japan. At syempre si Ikima Show World, siya yung tatalon ngayon. At ito na siya mga kaibigan. Ooh. Ooh. Cool. Grabe pala, no? May footage si JP. No. Pete, no. Tumapak siya dun sa glass. Nagulat lang ako. Sabi namin. Yung sa glass dun. Dito na muna siguro nagtatapos ang ating mga kabalbalan dito sa Ibaraki mga kaibigan.